Kapag naging milyonaryo ka ulit for the first time, ano yung gagawin mo differently? Sumali sa mga networking event. Pero hindi networking business Kasi syempre, madali ka na lang makipag-connect sa ibang mga tao kapag may achievement ka na. Kasi pag wala kang achievement, saling kit-kit ka lang sa mga networking event, medyo di ka nila papansinin. So, para mapansin ka nila, meron kang dapat achievement or value na kapansin-pansin ka. So, tayo mo siyang i-content kung paano mo nakuha yung 1 million na yun and everything. Gamitin mo yung pagkakataon na yun na meron kang na-achieve para lumapit sa mga taong mga gusto mong marating din and everything. Para at least mapansin ka nila at pwede kang mag-ask ng advice, find new circle and everything. Kasi one step forward ng pagkakaroon ng 1 million, para magkaroon ka ng 2 million, kailangan mo ng kasama or kadamay about sa business ventures mo. Kasi kung solo ka lang talaga, kaya mo naman na lumaki pero medyo matagal. Pero if you have new circle, new mentors na mamimit mo naman sa networking event, ibig sabihin ko na sa mga networking event. For example, merong nag-offer ng seminar about life coaching, leadership, content creation, sama ka doon. Lahat ng mga business event na pwede mong puntahan, sumali ka at doon ka makipag-friends. Kasi mga pupunta doon, di naman mag-aaksaya ng pera at panahon para lang pumunta lang. Pero maraming mga takers doon. So kaya mo rin mag-isip ng mga value na pwede mo rin i-give para ma-build mo yung sarili mo sa ibang tao. At kung nakita ka nila ng potential at nagustuhan ka nila as a person, doon pwede mo na sila makausap ng matino. At least meron ka na new friends, new circle, new mentor na ma-reach mo yung next 10 million mo.